Kasi clearly, pag kinausap mo lang si PRRD sa mga, nung panahon na nakausap ko siya, alam mong masama na yung kalagayan niya eh. So kung nakukulangan kayo dun sa grounds or dun sa mga security measures na ilinatag ng defense, edi i-impose nyo, hindi yung i-deny nyo lang. Meron kayong kapangyarihan, kayong ICC, na sabihin sa defense kung ano yung mga kondisyon na gusto nila for the interim release. So, dapat sabihin nila, hindi yung i-deny lang nila. Opo. Hindi ibig sabihin, attorney, hindi po lumabas doon sa naging desisyon nila nung unang hilinga na interim release na ibinasura po ng ICC. Wala pong paliwanag doon ng ICC? Meron, pero dinisregard nila yung kondisyon ni Pangulong Duterte. Kung matatandaan ko ng tama, parang brush aside lang nila yung kondisyon ni PRRD at sinabi basically na yung health condition ng isang accused, hindi yan, wala yan sa rules. Hindi yan isa sa mga grounds kung bakit papayagan ng interim release ang isang akusado. Pero hindi naman yun yung sinasabi ni Nicholas Kaufman eh. Ang sinasabi ni Nicholas Kaufman, dahil sa kalagayan niya, ng kalusugan niya, hindi na siya flight risk, hindi siya maaasahang makapag-intimidate ng witness, hindi siya makaka-commit ng mga krimen na inaakusahan siya. So, yun ang batayan ni Attorney Kaufman. At bukod doon sa mga pahayag, syempre, ng abogado at ng pamilya mismo sa nakikita po, mismo kayo, personally, nakikita po ninyo yung kalagayan ng Pangulo, yung mga medical records pa ay kasama po yan sa mga magiging batayan para payagan nga po itong ang dating Pangulo na makalaya pansamantala. Dapat. Although, ang update dyan is doon naman sa pre-trial chamber, pinag-uusapan naman yung request ni Pangulong Duterte for indefinite adjournment. Ito naman ang basihan naman nun is yung unfitness to stand trial ni Pangulong Duterte dahil nga masama na yung kalagayan ng kalusugan niya at ng pag-iisip niya. So, ang nangyayari naman dun sa pre-trial chamber ay nag-appoint ng mga panibagong medical expert itong pre-trial chamber para suriin ang kondisyon ni Pangulong Duterte. So, hindi ko alam kung paano makaka-apekto yun sa request for interim release kasi sa pre-trial chamber, ang gusto ata ng pre-trial chamber, ibang doktor ang sumuri kay Pangulong Duterte. Po. At bago ko lang ipasa kay Partner Admar, attorney, kung sakali man na ma-deny, may natitira hubang mga legal options pa ang kampo ni FPRRD? Hindi ko lang sigurado, Jade, hindi tayo ICC accredited lawyer, pero ang natatandaan ko is ang natatandaan ko lang noon nung ang OSG ang humaharap sa ICC at nabasura yung appeal nila sa ICC Appellate Chamber, wala na hong remedying pinili ang OSG pagkatapos noon. So baka ito na po yung huli, pero hindi po ako nakakasigurado. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Hanggang sa kasulukuyan ay wala pa pong desisyon ata ang Korte Suprema natin doon sa pag-question, no, sa pagpapadala dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sakali man na maglabas ng desisyon ang Korte Suprema paborable sa dating Pangulo, nakikita niyo po ba na maaring may pagbabago? Like, mapapauwi ba siya? Mapipilit bang ICC na mapauwi siya dito sa ating bansa, attorney? I-clarify ko lang, Admar, na ang jurisdiction ng Supreme Court ay nasa respondents dito sa petition na to. So, ang Philippine government represented by the Executive Secretary, DOJ Secretary, at DILG Secretary at iba pa, hindi siya directed sa ICC. So, pag naglabas ng order itong Supreme Court na inuutusan yung government officials natin na pauwiin si Pangulong Duterte, hindi siya addressed sa ICC. At
base dun sa mga precedents na nakita natin, hindi naman uutusan ng korte natin kung paano nila ipapauwi si Pangulong Duterte. Bibigyan sila ng discretion kung paano nila gagawin yon. Pero ang malinaw is kailangan gawin nila ang lahat ng makakaya nila para mapauwi si Pangulong Duterte. Kasi meron nga tayong nakitang isang kaso, 1919 pa, Villavicencio versus Lucban, decided ng Supreme Court natin. Ang sabi doon ng Supreme Court, yung kakayahan mong gumawa ng mali. In this case, yung kakayahan mong dalhin si Pangulong Duterte sa ibang bansa, ipakulong siya doon nang walang suporta sa batas. May kaakibat yang obligasyon na gawin ng lahat ng makakaya mo na ibalik siya dito. Opo. And dito po sa usapin naman po ng obligasyon ng ating gobyerno. Kasi kung meron pong mga Pilipino na nahaharap sa kaso sa ibang bansa, ang naririnig natin ng mga balita, ang pagsisikap po ng gobyerno na matulungan itong ating mga kababayan to the point na makikipag-usap pa sa gobyerno doon na pwede bang akuin na lang namin yung kustodiya or dito na lang siya magsilbi sa kanyang hatol or habang siya po ay nakakulong, kumbaga. Meron bang ganito? Ito ba'y nakasaad sa ating konstitusyon or sa batas natin? At nakikita niyo po ba na sa panig po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito po ay nangyayari or kabaliktaran na? Yung conclusion na dito is yung nangyari na mismong gobyerno nagpadala sa kanya doon na po sa ICC, attorney. Baliktad ang nangyari dito. Imbis na pangalagaan at proteksyonan ng ating gobyerno ang mga Pilipino, na ito'y utos ng konstitusyon sa gobyerno natin. Imbis na gawin nila ito, pinatapon nila doon si Pangulong Duterte nang walang basehan. So yun ang nakakalungkot. Kasi yun nga, yung iba nga dyan na mga Pilipino convicted na sa ibang bansa, pero pilit pa rin ginagawa ng paraan ng ating gobyerno na wag na matuloy, kunyari yung execution or dito na lang ikulong sa bansa natin. Pero ang nangyari dito kay Pangulong Duterte, imbis na tulungan, imbis na proteksyonan, pinatapon doon. Opo. Siguro, attorney, may latest ka ba tungkol sa sitwasyon ngayon ni FPRD, kung meron man, para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Wala sa ngayon, bukod dun sa mga nakikita nating interviews, pero ang kailangan mangyari talaga is umaksyon na yung Supreme Court kasi 257 days nang walang aksyon ang Supreme Court natin sa petitions for habeas corpus ng mga anak ni PRRD. Kung hindi nyo lang natatanong, yung habeas corpus kasi dapat mabilisang remedy yan for any form of illegal detention. Dapat araw lang ang binibilang dyan, hindi buwan. Ngayon, magwawalong buwan na, wala pang aksyon ng Supreme Court. And because tahimik ang Supreme Court ng napakatagal na, marami nang nangyari na sana naiwasan. Una, sana hindi lumubha yung kalagayan ni Pangulong Duterte sa ICC kung umaksyon lang sila agad. Pangalawa, yung mga government officials na responsable sa pagkadakip niya at pagtapon sa ICC, imbis na parusahan, ginantimpalaan ng mga plum government positions like si Ombudsman Remulla, si General Torre, naging PNP chief, si Marcos Lacanilaw na naghatid mismo kay PRRD sa ICC, ngayon LTO chief na. Pangatlo, dahil tahimik ang Supreme Court, pwedeng maulit yung ginawa nila kay PRRD kay Senator Bato. So, napapanahon na talaga na umaksyon ng Supreme Court. Right. Attorney, maraming salamat po sa inyo po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat. Mga kababayan, si Attorney Paolo Panelong, Legal Counsel for Veronica Duterte in habeas corpus petitions for FPR, ang ating nakasama, napakinggan po ngayong umaga. Samantala, break lang muna tayo mga kapartners at magbabalik po ang pulso.